So what's up mga master? Andito na naman po tayo sa panibagong adventure. Andito po tayo ngayon sa San Juanico Bridge, ang tulay na nasa Leyte at kasama. Bali mga master, pinaglugtong yung Leyte sa Mar. Umaabot po ito ng 2.16 kilometers mula sa Tacloban hanggang sa Santa Rita. Nagkakalaga po ng $2.91 million ang tulay na ito. Ito po yung proyekto ng dating late President Ferdinand Marcos Sr. Na-construct po ito. Nagsimula ng construction noong 1969 saka natapos po ito 1973. Kinontrata po ito ng Development Construction of the Philippines Corporation. So malaking ginastos dito. Hindi po ito basta-basta. Saka malaking pakinabang ito. Kasi ito yun ang ito po yung pinaka-gateway ng mula sa Luzon hanggang sa, kung pupunta po kayo hanggang sa marating nyo timog bahagi ng Pilipinas, kaya nang papunta ng Mindanao, dito po kayo dadaan. So kung maglaland trip lang kayo, so galing po kayo ng Matnog, dito po kayo dadaan. So yan, nakikita niyo po yung bahaging pababa, papunta na po yan sa Santa Rita. Nandito na po yung mga kasama natin, mga master. So dito mga master, tinutuloy lang natin po yung biyahe natin. So medyo malapit-lapit na po tayo ng konti papuntang Dolo. Hindi ko na po sila nakita, sila Brad Boyet, kasi medyo nauna sila sa atin. Kasama niya yung si Pastor. So dito po medyo delikado po ito, kasi alam nyo kasi mga master, may nahulog na ito nung past 10 years pa siguro yun. May nahulog dito na isang 6x, lulan yung mga pasahero na mga sundalo. Isa na lang ang nakita, bali 8 po sila mga master. Yung iba hindi na nakita. Ewan ko saan napadpad yun. Sabi daw nila parang hinigop yun ng marami kasi dito yung mga dito, mga whirlpool, umiikot na tubig. Dala ng madami po nito mga butas sa ilalim, tsaka malalim yan. Umaabot yan hanggang 60 talampakan pa ilalim. Yan na banda na yan. Kahit na malapit lang yan sa shoreline, malalim yan. So dito iikot na po tayo pabalik para makita naman po natin yung view papuntang Leyte. Mga master, kinikwento ko na rin po sa inyo yung bali yung lolo ko po, isa po siya sa ilan dito mga steelman, tsaka naging karpintero na rin po yung lolo ko dito nung kasagsagan ng construction nito. Bali 4 na taon po ito kinonstruct, kasama nila yung mga engineer na mga Hapones.
gumagamit sila dito ng mga tower na ano, yung bagang gumagamit po sila ng barge na may tower dito kasi hindi nga ito magawa kung walang gagamitin na barge na may crane. So dito po yung mga haka-haka po na madami daw po ditong inihulog ng mga bata. Haka-haka lang yan mga master. So yung sinasabi po nila na yung unang panahon daw nanguhuli ng mga bata yung mga ano na yun, tsaka pinupugutan ng ulo, tsaka pinapadugo po dito sa mga haligi ng tulay. Hindi po yung totoo. Ang totoo niyan, tinatakot lang noon yung mga bata para hindi lumabas ng bahay, dahil nga noong unang panahon ng si Marcos pa po yung presidente natin, diba, nag-martial law yun. Kaya yun, pinag-iingat yung mga tao kasi hindi basta-basta lalabas. Dala ng pag nakita ka sa labas, nakita ka ng mga PC constabulary, Philippine Constabulary po sila. Yun ang PC, ibig sabihin nun. PC pa lang, wala pa po rin pulis. Ang pulis nun parang security guard lang noong panahon. So ang ginagawa, tinatakot yung mga bata para hindi maglalabas ng bahay, lalo na pag gabi na, may curfew kasi. Ayan. Pero ang totoo nito, madaming pinadugo talaga na baboy tsaka mga baka dito, dahil humihingi daw yung mga engkanto po dito. Kasi daw yung bandang gitna na mahaba dyan na haligi, ang ilalim niyan daw may nakatira daw na mga engkanto. May palasyo daw dyan sa ilalim. Alam niyo naman yung mga kwentong Katoliko, iba yun sa amin sa born again. So yan mga master, nakikita nyo ang ganda. Yung bandang gitna na yan, dyan dumadaan po yung mga barko galing Manila at saka papuntang Manila. Hindi po makadaan dyan yung mga malalaki kasi sasagi talaga yan dyan. Actually, ano naman yan 150 feet ang taas. At ang lapad lang naman ito mga master, maabot lang hanggang 16 feet. Hindi masyado malapad kasi ito po yung unang standards dito sa Leyte, ang lapad ng kalsada. Yan, ito, yan, anak ka. What's up mga master? Ayan, mga kasama ko, Foursquare Men. Dito kami ngayon sa San Juanico Bridge. Nag-stop ka, mabot ka. Abot ka, nag-stop ka mo. Paray, nagsinunod kami mo. Nagwara nga rin kami na abot na ito sa Tarita. Mabay pas ka, wala ka mo na. Pero sa pag-isaw, niya na. Sa pabalik na po tayo papunta ng Leyte sa Barangay Cabalawan, Tacloban City. Actually, sa kumpleto ng Tacloban City, Barangay 97, Tacloban City. Yan. Medyo malabo lang ang pagkakakuha kasi dala ng siguro ito ng hangin natin. Nahagip kasi ng hangin, tsaka parang iba yung
nakuha niya. So ayan, nauna na po sila mga master. Pupunta po sila ng McDonald sa tapat ng EVMC. EVMC yung Eastern Visayas Medical Center, yung pinakamalaki na hospital dito sa Tacloban. Dito po yun. Yan. So palusong na po tayo mga master. Dahan-dahan lang po tayo kasi baka ano tayo, madisgrasya. So mga master, nais ko po rin po mag-iwan ng verse. Ang sabihin, meron din kayong matututunan. Ang verse na ibabahagi ko ay mahalaga talaga ito. So gaya ng John 3:16, ang sinabi dun sa scripture, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Whosoever believed in Him shall not be perished, but have an eternal life." So dito po mga master, nalaman natin na dahil sa mahal tayo ng Diyos Ama, kung kaya binigay niya ang kanyang bugtong anak para sa kaligtasan natin o lang sangkatauhan. The paper leaves become wings, carrying my prayers to the celestial throne. The guitars burst divine secrets. Harmonies ayan po mga masters. grave. Katatapos lang po namin kumain dun sa McDonald's. So bali pauwi na po kami sa mga kanya-kanya na tahanan. Medyo nauna po sila sa amin, sila Brad Boyet. Shout out po sa mga anak kong sila Miko tsaka si Marcres at yung asawa niyang si Angelo Abal. Shoutout ko rin po yung mga kaibigan ko dyan, sina Roots, Benji Ritanal, Alex Rebelio, at si Alan na nasa Saudi ngayon, pati na rin po si Jason Estrella. Shout out po rin sa mga kapamilya ko dyan, mga Horilla family. Yan, mga taga Haro yan, Haro Leyte. Shout out ko rin mga Almeria family, yung mga taga Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Shout out ko rin po yung mga kapamilya ko dyan sa Barangay Kabuinan, Tanawan, Leyte, mga Almeria family, kina Tio Cording Almeria, tsaka yung pamilya niya. Shoutout ko rin po yung mga kaibigan ko, sila Eugene Ruiz, kumpare ko yan, Tagapalo, tsaka yung pamilya niya. Kasama na rin doon yung mga kapatid niya na sina Elizar, Emmanuel, tsaka si Leo Ruiz, tsaka kina Ninang Jenny at tsaka Ninong Ili, yung mga parents nila. So hanggang dito na lamang po tayo mga masters. Good night and God bless you all. Siguro mga sa susunod po siguro na buwan
Naway pagpalain po sila ng may kapal. Yung ibang kasamahan natin galing din ng Davao, Mindanao na part, iba't ibang parte ng Pilipinas. Almost 600 po kami dumalo dito sa UFM Convention Summit namin. UFM means United Foursquare Men. Shoutout ko po rin yung mga mga kapamilya ko dito sa Tacloban. Yung tatay tsaka nanay ko, sina tatay Tito at tsaka si nanay Esteleta. Shoutout ko rin po si Kuya Rene, yung nakatatandang kapatid po namin, si Kuya Edgar, Ate Rowena, tsaka pamilya niya. Mga pamangkin ko na rin, sina Christian at yung mga anak niya. Shoutout ko po yung mga pinsan ko dito sa Youngfield, Tacloban City, kina Susie tsaka si Lourdes at tsaka mga anak niya. Yung mga pinsan ko dyan sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Yung mga kapatid ng nanay ko dyan, at saka yung mga kanya-kanya na rin nilang mga pamilya. Madami kasi sila, mahirap maibanggit yung isa-isa. At saka doon sa Kabuy ng Tanawan rin yung mga pinsan ko dyan. Kapatid rin ng nanay ko na si Tatay Cording. Shoutout ko na rin yung mga mga anak niya, tsaka may mga kanya-kanya na kasi silang pamilya, so hindi ko rin maisa-isa. So yun po mga master, ito po parang medyo malapit na po tayo. Andito na po tayo sa Abukay ngayon. So isang ikot na lang, darating po tayo sa church namin doon sa Quarry. So ihahatid lang namin sila kasama ni Brad Boyet Paragas, at uuwi na rin ako doon sa boarding house ko sa Youngfield. Malapit na po kami. So bago po matapos ang lahat, mag-iiwan lang po ako ng importante na mga verses, kasi lingkod tayo ng Diyos. Ang sabi dun sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perish but have eternal life." So importante yan mga kapatid. Ito pa po yung mga master, Matthew 6:33. Sabi doon sa Matthew 6:33, importante din yan, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Importante din yan. Sa mga mananampalataya natin na hindi pa nakakapagbasa ng Bible, importante yan. Hindi porket tayo'y nabinyagan na sa Katoliko ay ligtas na po tayo, hindi po yung totoo. Kailangan po tayo magbabase po din tayo sa Bible, biblical aspects. Hindi po tayo, hindi mga kwento-kwentong tambay lang. So sabi dun sa sabi din po noon sa John 14 verse 6,
Sabi ni Jesus Christ doon. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one come to the kingdom of my Father except through me. So, hindi si Mama Mary ang magdadala sa inyo papuntang langit ha. Hindi yun totoo. So, dapat kay Jesus Christ lang po tayo mananampalataya para makarating tayo ng sa langit. Para hindi po tayo umabot dun sa Matthew 7:21. Nakakatakot yan na verse yun. Ang sabi dun sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko ay makakapunta sa langit, kundi yaong gumagawa lamang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Ayun lang po. Maraming salamat. Ito na po. Nakarating na po tayo. So God bless and good night.